Kasi guys, yung punctuality yan, sinasabi ko sa inyo, Late ba mga to? to the last minute, 8:30, dumating, magna-9. Walang brave soul, ako magtuturo. Ako magrarapon. Go, go, go. Ako na lang po. Again, ladies first. Yeah. So, ako po ay salin puso lang naman po. Pero, kahapon po ay pinag-dub po ako sa group ni Nakyong. And I found that really fun po. And na-witness ko rin po first hand yung pag-mix kahapon ni Ate Miles. Yung paglagay ng reverb. And sa nakita ko po ay hindi ko po alam na may ganun palang feature sa Pro Tools. Paglagay ng reverb. Yun lang po sa akin. Thank you. Thank you. Next. Ikaw na, salita na. Lahat naman kayo dadaanan eh. Sa akin naman po, nung sa dubbing po, na-enjoy ko po yung pagdadub kasi po yung may halong kalokohan tapos yung sa seryoso po. Tapos yung mga sinasabi din po sa ni Sir Jared na kung yung paanong concept po yung mas magandang sabihin. Yung pag binibigyan niyo po ako ng mga idea kung paano po yung magiging flow, yung ganun po. Tapos doon naman po sa Pro Tool po, parang marami pong nakita na bago doon sa usual pong ginagawa ni Dan na parang totally mga basic. Tapos sinuturuan po ni Sir Gerard nung mga features na mas madaling gawin doon sa ginagawa nila. Tsaka meron din siyang ginagawa na may idinadagdag siya para mas i-improve yung voice. Malaki yung maiiba niya doon sa naiitulong ni Sir Gerard. Mas nai-improve yung quality. Wala po. Oh. So, ako naman po. So, dahil po wala ako kahapon. Pero, based naman po dun sa mga napapanood ko. Kasi kanina po, ine-edit pa rin po nila. So, napipil ko po yung fan po nila na yung sa pagdadab ko. Tsaka po yung, nandun din po yung mga, parang doon po sa napapanood ko ay, nakikita ko po yung pag-guide po sa kanila. Tapos, yun nga po, yung sa mga pag-edit po. Parang, medyo technical po siya, pero napapag-aralan. Sa akin naman po, doon po sa pagdadab na part, which is, bago lang po siya sa akin, wala po akong experience sa pagdadab, and nahanap ko po siya as masaya po siyang gawin, and gusto ko po siyang i-explore, pero not in a way na parang gusto ko siyang maging full-time. Parang full-time hobby, gano'n. And doon po sa Pro Tools, pagdating po sa audio editing, medyo may experience po ako doon since nag-edit din po ako, and ang napansin ko po sa Pro Tools is para po siyang mga Adobe products na may learning curve, na once nakakuha mo po yung learning curve, kaya mo po siyang i-improve. And so far, na-enjoy ko po yung buong pagtuturo ko ng Pro Tools, and sobrang dami ko pong natutunan about audio editing. Sa akin naman po, to be honest po, parang fan po talaga ako sa mga laki. Gusto ko po siya dapat po po yung knowledge ko about it. And same goes with sa Pro Tools kasi parang parang hindi po mapwede ng mga music artists. That goes ng mga famous sa international, mga artists na balik. Parang tungkol rin po, parang step by step na tingnan ko po yung parang talagang kahit po sila sa mga expert parang may mga di pa rin po sila alam, pero natutunan po din namin dahil po sa inyo. Kaya parang As for me naman po, na-enjoy ko naman po sa tunay lang yung dubbing kasi kumbaga first time ko lang po yung parang kumbaga yung sa video ay yung parang main character yung barbarian doon. Kaya parang medyo na-excite lang ako, and kung paano ko pinortray, I think it could be better pa rin. Although pinapanood ko kanina, medyo nakita-reach ako sa sarili ko. Kaya pala tawa ng tawa.
Kasi parang tinatawanan ko na natin sarili ko eh. sabi ko, ano ba yan? Hiya ka sa sarili mo. Tapos pero hindi yan. In-enjoy ko pa rin naman yung pinagagawa ko. Although hindi lang siya, hindi nga, kahit sa akin, standards, hindi rin eh. Hindi about naman dun sa Protos. Akala ko like master na talaga sila din, si Ate Miles dun sa mga Protos na yun. Nagulat ako na may mga bagay din pala na hindi naman sa pero lang, kumbaga wow, even mga kagaya nila may pwede pang matutunan sa gaya po ni Sir Gerard po, kaya nakakahanga lang na kahit ako especially na walang experience sa Pro Tools, tingin ko lang may matututunan naman. Ayun lang po. Yun po, ako po ay, to be honest po ay Pwede ka magsinungaling. Hindi po, sa totoo lang ay, syempre po, kami naman pong mga ITI, parang wala po talaga kaming mga experience sa pagdadabing. Pero dito po sa Creative Boy kasi nung kami pa ay nagdadabing kahapon syempre sama-sama po kami. Parang na-enjoy po talaga namin yung pagdadabing, lalo po pag sinasabing Sir Pochola na kailangan ay kasama po talaga ang puso. Ayun po, sa na-experience po namin kahapon na masaya naman po siyang gawin. Mahirap siya, pero masaya naman po siyang gawin. Yun nga lang po, hindi lang po talaga mabot yung standards namin. Siguro kahit po sa akin, hindi po mabot yung standards. Pero ayun po, salamat po sa mga nagtuturo sa amin. Yun nga, akala ko dun nga si Miles at saka si Denay talagang yung alam na talaga nila lahat yung pag-mixing, yung mga pag-edit talaga. Pero nagulat din nga ako kahapon na may mga tools pa rin pala silang hindi nila alam na kay Sir Gerald lang natutunan. At nakakatuwa at luha kahapon ay parang lahat kami nag-explore dun sa mga ginagawa namin. Na para talaga kami sabihin natin wala talagang alam. Ganun po yung parang nangyayari kahapon. Doon naman po sa Pro Tools, yun po, kung tinitingnan ko si Miles kahapon ay pinag-aaralan ko din siya. Hindi siya madali. Ang dami kasing mga pinipindot, ang daming mga settings na kailangan ayusin. Ayun po, sa na-experience ko po ay masaya naman po siyang gawin. Mahirap siya pero masaya po. Yun lang po. From the start of the event po ay hindi ko po ina-expect na parang ganito po pala yung magiging workshop natin. At ang parang expectation ko po, pag sinabi po halimbawa Pro Tools workshop, more on parang mag-hands-on po kami sa Pro Tools na yung pong software. So nung first day po ay marami rin po ako natutunan tulad po nung kung paano po halimbawa yung tamang paggamit ng mic. Tapos halimbawa nung day 2 naman po parang yun po, nakaranas po ulit kami ng dubbing. Tapos ngayon day 3 po ay di parang realization po dun sa Pro Tools workshop. And I'm so thankful po for this opportunity. At ako po as a computer engineering student ay hindi ko po ito parang nagagawa sa amin. At kami po ay more on parang mga system development at saka mga hardware. And special thanks po kay Sir Gerard and kay Sir Pocholo. At kami po ay nagkaroon ng ganitong opportunity para yun po, ma-experience po namin yung ganito lalo po kami. Ibig sabihin po, hindi po dapat kami sa production area, pero at least nagkaroon po kami ng experience and we are looking forward po for another successful workshop and yun po. Sa pagdadab naman po, nakaka-enjoy po siya talaga since yun nga po, kami pong mga IT students, di naman po talaga namin naranasan yun. So, nung pagdating po namin dito sa Creative Voices, pinatry po agad nila sa amin yung pagdadabin. Sa totoo lang po, in-enjoy po namin. Sa pagdating naman po sa workshop sa Pro Tools, first day pa lang po, nakaka-enjoy na rin po talaga yung workshop. Dahil nga po sa mga trivia niyo po, sa mga sinasabi po sa amin. Sa Pro Tools naman po, yun nga po, sa same po sa akin, nakakala ko po sa Ate Miles and si Del ay alam na kabisado na po nila yung Pro Tools. Tapos sa ako lang din po nalaman na marami pa pala pong functions yung Pro Tools na pwede magamit para mas gumanda yung dubbing. Then, since nagamit po namin yung Audacity dati,
na-realize ko din po na mas maganda po talaga ang Pro Tools. Although mas mahirap po siya, pero kung tutusin po, mas maganda talaga siya pag natutunan kasi mas marami siyang function na pwede mong gamit. Mga kabudol na kayo dalawa. Dami nyo na budol. Ako naman po yan, no? Day 1 po. Tuwa po kasi madami ako nalaman about sa mga mics. Mga condensed mic, mga ganun po kung mga shapes ng tawag ganun. Kasi yung, kunwari, pwedeng meron sa likod na one. Polar pattern. Tapos po dun sa day 2 naman po, dun mas lalong naging interesting po kasi nga, ano nga, Discover niya si nangyayari, dadab na po. Tapos doon ko lang na-try mag sound effects gamit yung bibig lang. So, na-realize ko na sobrang hirap pala talaga. Tapos, mahirapan din po si Ate Miles. Kasi nga, kailangan i-sync yun. Kahit, feel ko talaga mahirap i-sync yun. Yun po. And thankful po ako sa inyo na tinuro. Tissue. Okay lang. Chips. Aminin mo na. Sir, thankful lang po kami lahat sa inyo na tinuruan niyo po. Oh, Ayun na po. group hug. Hindi naman po. Last but not the least. So yun po, parang overall insights ko po sa overall production po dito sa Creative Voices ay maganda po naranasan ko po yung mga Pro Tools, yung mga AI po na o kay Sir Pocholo na mamahalin, tapos po although na nakakagamit na po naman po ako ng Adobe Audition, may na-discover po ako from this production po which is yung Pro Tools. Yun po. Natutunan ko po na based po sa observation ko is yung singing po, parang bago po sa amin since CPA po kami from that parang nagkaroon po kami ng additional knowledge na makakatulong po sa halimbawa po kami po yung nag-inline po sa music. So meron po akong konting nagugustuhan ko po yung music. Tapos possible po na magamit ko po yung mga tinuro ni Sir Gerald dun sa pag-produce po ng music. Yun po. So yun guys, hindi ko nata na-share yung first day na halos pareho na tayo kasi ang first course ko computer science. So talagang hobby ko na talaga tong sound. Saka talaga, ang word talaga ng sound, hindi sounds kasi plural niya, parang food. Diba? So pag sinabi natin sound, ano na yan? Marami. General. Hindi sounds. Pilipino kasi hindi mag-organize eh. Sounds effects. Diba wala naman kayo nakita sa mga mall na food court, di ba? Food court. Di ba yung isang artista na nagdala ka ng foods, di ba? Nabot po. Fish. Mukhang rakon. So yun lang. So huwag nyo anuhin yan. Regardless kung ano man yung mga backgrounds nyo. Magagamit nyo naman yan. Whether magtuloy kayo nito or what. At least meron na kayo makikwento sa mga po nyo na nagdab po ako ng Clash of Clans pero sintonado. Hindi na po. So mali pala, creative sound lang dapat, hindi sounds. So yun lang. So yun ang ilang. Ayun na nag-enjoy kayo. Kasi nga, kahit na ba hindi masyadong nga yung Atmos, yun ko lang din. Kasi nga, kasama yun sa mga trends eh. Parang AI, di ba technology rin yung Atmos. Yun talaga next technology ng sound. So, ayun, I hope nag-enjoy kayo. Huwag kayong magsawa sa amin. Saka yung kasi guys, yung mga power users ng software, parang si Einstein, di ba siya yung kinakonsider na You're so cool! most intelligent person. Alam niyo bang 10% ka ng utak niya nagamit niya?
So imagine yung sinasabi nga niya, na 90% na kaya pa natin i-unleash. I remember din nung nag-launch ang Microsoft before ng Windows 2, Microsoft, Office 2000, may sinasabi sila ng feature. Sabi ko, bullshit. Sabi ko, Microsoft 3 pa lang yan, Word 3, nakikita ko na yan, tapos sabi ng maniwala. Sabi ko, bakit? Sabi na rin, sinabi ng speaker sa, yan. Pati sila minado sila kasi mga power user. Pero nga, hindi nila na ma-maximize sa software. Ako, hindi ko sinasabing master control. Baka wala pang 5%. Kung tingin yung master na ako, minatok ba wala pang 5% talaga ng total kakayahan ng software na ma-maximize. So imagine niyo kung ma-unleash natin yun. So may opportunity. So yun lang. Kaya huwag niyo sabihin hanggang doon lang ano niya. Every day is learning hanggang mamatay tayo. Isa nga, patay na tayo, nalalaman pa yung mga tao tungkol sa mga buhay natin. So, yan yan. Okay? So, ito follow na lang yung certificate nyo. Tayo, group picture tayo, baka magkauyan tayo mamaya. Lahat tayong group of class picture. Paano ano natin? Paano vlogging natin? Boys at the back. Ay, ganun na talaga.